Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto na nga mga kabayan, may pag-uusapan na naman tayo. Nagkakagulo-gulo na sila dyan mga kabayan, no? Dahil di yan sa impeachment ng ating Vice Presidente. Dumami ang mga magagaling mga kabayan. Dumami ang mga lawyers. Isa na tayo mga kabayan na nagbibigay din ng ating mga opinion, no? Diba silang naman mga kabayan dito sa ating mga naririnig na balita. At ito na nga mga kabayan, si Senator Bato pala ang pinagsimulan, no? At umamin na siya na sa kanyang opisina mayroon talagang nanggaling na resolution na kung saan ay talagang kailangan ay mapirmahan yun at ang madismiss na yung impeachment ng ating Vice Presidente. Ha? In fairness naman kay Senator Bato mga kabayan, talagang naninindigan siya na ipagtanggol ang ating Vice Presidente. So ayan mga kabayan, natin pag-uusapan. At pangalawa mga kabayan, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe at i-click nyo yung notification bell na sa ganun maging updated kayo at ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload mga kabayan. At saka, siyempre, mag-like din kayo at mag-share. Magbigay kayo ng inyong comment diyan mga kabayan sa ating mga pag-uusapan. O, pakinggan muna natin mga kabayan itong nag-aaway-aaway na. A word war erupts between Philippine senators and congressmen over moves in the Senate to scrap the impeachment trial. Word war mga kabayan. Ang ganda naman ng opening nitong anchor na to mga kabayan. Of Vice President Sara Duterte. Vivian Gulia reports. It would be unconstitutional if the Senate dismisses the impeachment complaint filed by the House of Representatives against Vice President Sara Duterte through a resolution without holding a trial. That's according to a member of the House prosecution panel who issued a statement after Senator Amy Marcos confirmed that there are several draft resolutions seeking to dismiss the articles of impeachment against Duterte. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear. Diba? Sa amin naman is to prosecute. So, yan napakagaling talaga ni Chua Dumali mga kabayan. Ang trabaho daw nila ngayon, prosecute. Di ba't congressman to mga kabayan? Ang trabaho ng congressman, magbalangkas ng batas na pakikinabangan ng Pilipino mga kabayan. Pero ngayon, ang trabaho nito mga kabayan, maging prosecutor. Dapat naging abogado na lang to mga kabayan at hindi mag-prosecute siya na mag-prosecute ng inaakusahan, di ba mga kabayan? So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. Well, for me, that is unconstitutional. They have to explain it to them. Tama naman to sinabi niya mga kabayan. Paano nga naman ma-dismiss kung hindi nagkaroon ng trial? Dapat magkaroon muna mga kabayan ng trial para sa din yan, sa korte, di ba? Kung may naakusahan, para ma-acquit yan mga kabayan, kailangan magkaroon muna ng trial. Or bago ma-dismiss, kailangan may trial muna mga kabayan kung may merito ba yung kasong sinasampa sa kanya. Tama naman si Chua mga kabayan. Chua adds, convening as an impeachment court is a constitutional mandate of the Senate after it receives the articles of impeachment and should not be subject to a vote by the Senate plenary. That is not their legislative function. That is their constitutional duty. Matik yun dahil nasa constitution yun na dapat mag-convince sila. Another House prosecutor. Ang problema lang mga kabayan, hindi na nga pwede, no? Sabi na rin ng ibang lawyer, katulad na lang nung isang dilawan na lawyer, mga kabayan, si Makalintal ba yun? Sinasabi niya na talagang hindi na pa pwede mga kabayan tumawid yan sa 28th Congress. Diba? Ang naggawa ng impeachment na yan, 19th Congress. So, paano i-absorb, no? Ng 28th Congress yan. So, kung i-refile nila yan, o i-adapt ito ng 28th Congress, di pangalawang na yan mga kabayan, impeachment sa loob ng isang taon. Diba? So, Representative Jervil Luistro says there is no mention at all of dismissal of articles of impeachment in the Constitution, which means it is mandatory that the Senate conduct a trial and decide on whether to acquit or convict Duterte. Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores shared this view. For two lawmakers from the Makabayan bloc, it would be unacceptable for the Senate to adopt the alleged draft resolution seeking to dismiss the articles of impeachment. Hindi manahimik tong mga kabayan na yan, no? Talo na tuloy pa rin. Against Duterte, saying it is tantamount to absolving her from the allegations. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na mas nakakahiya, Manuel, yung kumakalat ngayon mga kabayan sa social media na viral na yung mga kagrupo nito ni Manuel mga kabayan, no? Yung kagrupo pala niya ay mayroong ginahasa, no? Nakamiyembro din nila. Kamusta yun, Manuel? Hindi nyo ba naiimbestigahan yon?
Mas nakakahiya yun, mga kabayan, sa loob ng inyong samahan ay merong nanggagahasa. Tapos, Na nag-a-attempt na i-dismiss na lang yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. ML Party List Representative-elect Laila De Lima hopes a senator will move to counter the draft resolutions. I hope that as a senator, one of the members, would also file a counter motion. This time, ang motion is that to immediately convene as an impeachment court. ano ngayon, mga kabayan, wala nang energy si Laila De Lima. Kasi alam nila, mga kabayan, na impeachment talaga na yan, madidismiss yan, no? Kung sakali man, kung mga kabayan ang tatanungin, at syempre kayo, magbigay din ng opinion dyan sa comment section. Kung akong tatanungin, much better mga kabayan na magkaroon ng trial, no? Kaysa sa ganyan, na i-dismiss na agad nila na wala naman trial na nangyari. Mas maganda yung magkakaroon ng trial, no? About dyan sa impeachment na yan, para malaman, no, kung ano ba talaga, kung may merito ba yung kaso na pinal nitong mga tulunggis na congressman or wala, mga kabayan, bago dun pa lang mag-decide kung ma-acquit yung vice presidente. Kaysa naman, mga kabayan, nakahang ng ganyan, isipin ninyo madi-dismiss, no? Tayo naman, mga kabayan, ay kumpiyansado na yung ating vice presidente ay matino, no, at walang anomalyang ginawa dyan sa confidential funds na yan or dyan sa inaccuse na yan sa kanya. Mas better na maging, kumaga, malinis, no, yung pangalan niya about dyan sa impeachment na yan, na inirereklamo nitong mga nandyan sa Congress. Diba, mga kabayan, mas okay yun kaysa ganyan na i-dismiss nila nang wala tayong nalaman kung ano baga ang nangyari talaga. Diba? Several congressmen also denied insinuations that their position on Duterte's impeachment case is dictated by House Speaker Martin Romualdez. Amid the clamor for the Senate to begin Duterte's impeachment trial, Senate President Francis Escudero said it is not the Senate's job to follow the House Speaker like several members of the lower chamber. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Yung boto ko sa impeachment, boto ng Distrito 2 ng Maynila yun. At napatunayan naman yun noong nakaraang eleksyon, ako po'y nanalo muli. Dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. House prosecutor. Siyempre, aamin ba naman, mga kabayan yan? Ewan ko ba dito sa mga no, kay Chua, yan, sa isang congressman na yan, na nanalo pa, no? May bumoto pa rin. Ewan ko sa inyo, ha? Dapat yung mga ganyan, mga kabayan, na alam ninyo na, kumbaga, pang sarili yung iniisip, ay dapat hindi nyo na inilalagay sa posisyon. Yun yung the best doon. Maglagay tayo ng bago na alam natin na ang priority ay yung mga constituent, hindi yung ganyan na politika, mga kabayan. Sino ba yung nagsabi na talagang itong mga to si Romualdez talaga, mga kabayan, na nag-push ng impeachment na yan? Tapos ito sasabihin nitong congressman na to na wala, di ba? Hindi niya nakita, walang ganong usapan. Sinong loko nitong mga to, mga kabayan? Di ba't nagsisinungaling? Ay, malantaran ng kasinungalingan na magginagawa na yan. O, pakinggan muna natin, mga kabayan, si Coco Pimentel. At ito ay nakakatuwa kasi alam ninyo naman, dadalawa na lang daw sila, mga kabayan, na against dyan sa against do sa pagdi-dismiss ng impeachment. So, pakinggan natin, mga kabayan, bakit ba? Dor, nakita nyo na ba yung resolution na yan na umiikot ang sinasabing de facto dismiss na po itong impeachment complaint laban po sa ating Vice Presidente? Una sa lahat, marami daw version yan. Pero nakakita ko ng isa, at least one version. Ano po ang take ninyo? Yung pagkakabasa ninyo, ano ang reaksyon nyo at anong version po yung nabasa ninyo, Senator? Mahaba yun, Joel. Paano ko di-describe yun? Basta, ano po sa loobin nyo? Ang nakita kong version, yung format, parang hindi gawa ng competent na legislative staffer yun. Oh, grabe. Yung quotation pa ng constitutional provision, mali. hindi pa accurate. And of course, para sa akin, disagree ako dun sa argument, sa reasoning na ayun, de facto dismissal. So, at saka the mere fact, let us say, totoo yan ang galing sa opisina ng isang senador. Kunyari. Opo. Kunyari lang. Bakit walang pirma nung principal nung staff? Walang pirma. Ibig sabihin nun, pati yung draft na yun, hindi pumasa sa principal niyan. Hindi na pinirmahan ng principal niya. Although, inamin po ni Senator... Yari ka dyan, Senator Bato. Ikaw dinadali kasi umamin na si Senator Bato, mga kabayan, Sa opisina niya, meron daw talagang ganyang proposal. Ronald De La Rosa na sa tanggapan niya ito nang galing. At sabi niya, kung makukuha siya ng sapat na numero, ipa-file niya po yung resolution this week. Or kahit pa walang sapat na numero, baka daw i-file niya o ihain po niya sa susunod na linggo. Paano makakakuha ng sapat na numero yan kung siya mismo hindi pumirma?
Hindi, Diba? baka Yung draft- ipa-formalize niya po yan. Pag yung draft na nakita natin, wala pangalan doon, walang pirma ron. Hindi makakakuha ng suporta yan kung hindi muna lumantad yung author. So, hintayin na lang natin yan kasi baka naman yung sinasabi ni Senator Bato ay iba sa draft na nakita ko. Pero kapag isinalang nga po yan, yung resolution na yan, isinalang po sa debate, kailangan pa ba isalang sa debate yan? Kasi kanina kausap namin ng constitutionalist na si Attorney Christian Monso, dapat hindi na in-entertain yan yung ganyang resolution. Correct, hindi dapat ine-entertain yan ng Senate as a legislative body. Kung gusto nilang ma-entertain yan, doon tayo sa Senate as the impeachment court. Kasi ang analogy natin, court system tayo korte. O di korte sa korte. Kung nagmo-motion to dismiss ka ng kaso, sa korte mo ginagawa yan. So bakit mga kabayan, nung nagsalita si Tolentino, ito mga kabayan, hindi na kasagot agad-agad? Kung meron ba na talagang kailangan i-continue, no, yung impeachment na yan, or kailangan na natapos yung 19th Congress na nag-file niyan, ay pwedeng itawid, no, sa 28th Congress, mga kabayan? Ba't hindi ito nakasagot si Pimentel? Diba? Ngayon dito sa interview, mga kabayan, siyempre, napakagaling. Ewan ba dito? Muna kayo. Mag-convene muna kami. Tapos ina-agenda yan. Ganun ang korte, ina-agenda. Ganito muna yan Sa June 11, dapat mayroong, ito ay ideya lang ito ni Senate President, innovation niya. Okay? Sabi niya, kinuha niya sa US practice. Hindi naman din ito masama, hindi naman ito masyadong kontrobersyal. Sabi niya na, ang ipapaharap natin sa Senado, during plenary session, ang mga House Prosecutor, basahin lang nila yung Articles of Impeachment. Ito yun Ito, basahin nila. Okay? Tapos noon, dapat automatic na mag-oath na siya as presiding officer ng Senate as impeachment court. Tapos ipa-oath na niya kami as members, senator judges of the Senate impeachment court. Tapos magbabang na ng gate. Tapos hindi pipili yun Coco Pimentel, kasi unang-una patapos na kayo, ay di mahangyan mga kabayan. Nakahang yung impeachment na yan kung halimbawa nag-start sila. Tapos itong mga naging judge, no? O yung mga nunumpa na judge, patapos na rin ngayon June 30, mga kabayan. Diba? Ay, ang dami mga kabayan mangyayari ngayon. Ang daming vacation. Napakatagal niya bago magkaroon ng SONA ang Pangulo. Merong vacation na naman. Napakahaba na nun, mga kabayan. Diba? Di tingga na naman, mga kabayan, yung impeachment na yan. Ay, ngayon ipapasok yung 20th Congress. At saka yung 20th Congress, 28th Senador. Paano yun ngayon? Ay, di kayo mawawala na dyan. Hindi na kayo pwede maging dyan. Diba mga kabayan, ang nangyari kasi dito, no? Talagang may problema din mga kabayan dito si Cheese. At yan nag-file ng impeachment kasi nag-alanganin sa oras, nag-atrasado sila, no? Yun yung problema ngayon diyan, mga kabayan. Kaya talagang for the first time, no, itong impeachment na to, kung talagang matutuloy o hindi. Kasi tapos na yung termino ng 19th Congress. Ang mag-continue ngayon yung 20th Congress. Na tapos sa rules nila, mga kabayan, hindi pwede na ituloy yung mga ginawa ng 19th Congress. Tapos na, pag natapos sila, tapos na rin yung kanilang mga pakulo diyan. Yun yung isang problema, mga kabayan. Talagang ito dapat pagdebatihan, mga kabayan, ng mas maganda at mas malinaw. The Senate as the impeachment court is now in session. Tapos tatanungin niya sa Senate Secretary na magiging clerk namin, call the cases. Ano bang kaso natin? Sasabihin, meron tayo 01-2025 impeachment case versus Vice President Sara Duterte. Yun, and then sasabihin na niya, padalahan na ng summons yan. Then gagawa kami ng trial calendar. June 11, sasabihin namin, okay, June 11 plus June 12 plus 10 days for the answer. Then, June 21, 22 plus 5 days for the House of Prosecutors to file their answer. Opo. Senator, ganito po. Gawa kami ng kalendar. Okay, kung halimbawa po na mag-convene na kayo bilang impeachment court, hindi ba dapat doon sa within the court, habang kayo po ay in session as impeachment court, doon magmo-motion para i-dismiss without trial yung impeachment cases laban sa VP. Pero hindi dapat ito sa forma ng resolution na pang Senado. Correct. Pero madali lang yun. I-edit lang nila yun. Pero the point is, una sa lahat, yung ganitong klaseng ideya na it talks about dismissal of an impeachment case, dapat pinag-uusapan ito doon sa korte, sa impeachment court. Wag sa legislative body. Yes. Pero dapat ito i-resolve Senator, bago pa kayo magpatawag kay VP, para bang yung tinatawag na prejudicial question, ganun po ba yun? Disagree naman ako doon kasi
Kasi nga, kung una sa lahat, hindi nga dapat ito in-entertain. Pero kunyari nga may magpipilit na mag-entertain, hindi dapat pag-usapan. Pero saan ito dapat pag-usapan? Sa korte, hindi sa legislative body. Bakit sabi ko na hindi dapat ito in-entertain? Kasi nga, sabi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin nun, oy Senate. Ang problema dyan mga kabayan, bakit ngayon kayo nagre-reklamo? Kung kailangang alanganin na nga, dapat nung sinabing forthwith na yan, nung pinasa or inihabol ng Congress yung impeachment na yan, dapat doon pa lang mga kabayan, gumawa na sila ng complaint, no? Dapat sinabihan nila sa Chis Escudero na dapat magsimula na yung impeachment na yan kasi magsusunod-sunod ang bakasyon at kami mapapalitan na rin. Diba? Dapat ganun mga kabayan. Ngayon mga to nagre-reklamo kung kailang ganyan na alanganin na at patapos na yung kanilang termino. Papasok na yung 28th Congress. Yan kasi yung problema sa inyo Saka kayo nagko-complain pagka ganyang alanganin na. Diba mga kabayan? Ang dami pa naman ngayon na sobrang tatalino. Si Drilon, sinasabing hindi na makakatawid mga kabayan. Si Makalintal, sinasabi na hindi rin makakatawid. Yung isa pang lawyer mga kabayan, sinasabing hindi makakatawid. Itong mga to, pinipilit na makakatawid mga kabayan. Ano ba talaga? Tayo mga kabayan, kung tayo ang tatanungin talaga, mas pabor ako na magkaroon ng trial, no? Kaysa sa ganyan na madidismiss na wala tayong narinig kung si BP Sara by acquitted or convicted mga kabayan. Siyempre, tayo naman bilang isang supporters ni BP Sara at nakita rin naman natin yung merito nung kanya mga ginagawa or yung kanya pagiging vice president, no? Nakita natin talaga na matuwid mga kabayan. Hindi naman yan magiging kumpiyansa yung mga abogado kung mayroon paglabag mga kabayan, 'di ba? Tayo naman ay nakita natin kung paano 'yon namuno, no? Diyan sa DepEd, kung paano nila na-implement yung sinasabing confidential funds na dapat nga hindi tinatakil in public, 'di ba? Ito may problema kasi nagpagulo diyan talaga yung Congress na yan. Yan si Romualdez. Siyempre, utos ni Romualdez yan na ganyan ang gawin. Imposible naman mga kabayan na magkakaroon ng ganyan pagdinig dyan. Kung yan si BP Sara sumang-ayon sa kagustuhan nila na magkaroon ng insertion. Diba? Diyan lahat yan nagkaroon ng problema. Ngayon, marami ang galit mga kabayan ng mga Pilipino. Bakit ganito ang Congress, ang Senate? Parang sinasabi nila na ang Senate wala nang kumbaga dapat i-abolish na kasi walang bayag mga kabayan ito si Chis Escudero. Diba? Sinabi na rin ni BP Sara na hindi naman ang pagkakakilala niya kay Chis Escudero, hindi naman takot. At mas maganda pag-usapan talaga at magkaroon ng trial mga kabayan. Para lang sa akin, no? Nang sa ganon, mas malinis yung pangalan ng ating Vice Presidente mga kabayan. Kayo ba? Ano ba ang inyong opinion patungkol dito sa mga napag-usapan natin? Sang-ayon ba kayo mga kabayan na dapat magkaroon ng trial? Or hindi kayo sang-ayon at iiwasan na lang yung complaint na yan mga kabayan. So ayan muna mga kabayan, see you sa susunod na video. Adios muna sa inyo. Ingat kayo palagi at see you mga kabayan. Adios muna sa inyo. Ingat kayo palagi.